Kumusta po kayong lahat? Ako nga pala si Kay Seranyo, ang mag-uulat tungkol sa ang panulaan. Ano nga ba talaga ang panulaan? Ang panulaan o tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Pamasong Tagalog ni Alejandro Abadilla noong 1949. Katipunan ng mga piling tula mula kina Joseng Sisiw at Balagtas hanggang sa kasalukuyang panahon ng pamumulaklak at pagkaunlad. Si Alejandro Abadilla din ang nagsulat ng Ako ang Daigdig at ang aklat na katipunan ng kaniyang mga tula na may pamagat na Ako ang Daigdig ay ipinaglimbag noong 1955. Mga Butil ng Perlas ni Jose Villa Panginiban, 1960. Si Jose Villa Panginiban ay nagpalimbag ng isang aklat na katipunan ng kaniyang 70 tula noong 1960. Ito ang Mga Butil ng Perlas na inihandog niya sa kaniyang may bahay na si Ginang Concelio Torres Panginiban sa pagsapit ng ika-25 na anibersaryo ng kanilang kasal. Nandito rin ang Tanaga at Panton noong 1963, ang makabagong tulang walang sukat at tugma na may pamagat na Tanaga at Panton ay sinulat ni Jose Villa Panginiban noong 1963. Isang Dipang Langit ni Amado V. Hernandez noong 1962. Sinulat niya ito sa bilangguan. Napilit siya sapagkat siya na napagbintangang komunista dahil sa pagtanggol niya sa mahihirap at mga manggagawa. Nakalaya siya pagkaraan ng 8 taon pagkakapiit. Nagkamit ng Republic Cultural Award si Amado V. Hernandez noong 1962 sa kanyang aklat na katipunan ng kanyang mga tula na may pamagat na Isang Dipang Langit. Tinig ng Darating ni Theo Bailin. Ang katipunan ng mga tulang nasulat ni Theo Bailin sa loob ng 30 taon ay isinaaklat sa pamagat na Tinig ng Darating. Pinagkaloob ito ng Republic Cultural Award noong 1963. At ngayon ay ito nga pala ang iba pang mga sikat na makata nung panahon na iyon. Ngayon ay ito ang ilang saknong ng tulang Ako ang Daigdig ni Alejandro Abadilla. Pwede niyong i-pause ang video at basahin ito. Ang susunod naman ay Isang Dipang Langit ni Amado V. Hernandez. Susunod ay Ang Tinig ng Darating ni Theo S. Bailin. At ngayon, ito naman yung mga tulang nagtamo ng unang gantimpala sa timpalak ng Palanca. Dito naman tayo kay Theo T. Antonio. Noong taong 1973 at 1974 ay sinulat ni Theo T. Antonio ang litanya kay Santa Clara na may nagwagi ng gantimpalang Palanca para sa tula. Ang sumusunod na tula ay kabilang sa aklat na Sa Aking Soledad, koleksyon ng mga tula sa pag-ibig na handog ni Theo T. Antonio sa kanyang may bahay. Ito'y inilimbag noong 2002. Nandito sa ibaba yung mga tula. Kung gusto nyo basahin, pwede nyong i-pause ang video. Sunod naman ay si Benvenido Ramos. Nagsimula na rin ang pagsulat ng mga tula hingil sa mga paksang kaugnayan ng suliraning pangkapaligiran na siyang nilalaman ng tulang polusyon. Tulang sinulat ni Benvenido Ramos na
Nagkamit ng ikatlong karangal banggit sa kaunang timpalak Talaang Ginto noong 1976. Alam niyo ba, sumulat ng mga akdang kaugnay ng isyu ng feminismo si Elenia Ruth Mabanglo tulad ng nilalaman ng kanyang mga tulang regla sa buwan ng Hunyo. Sunod naman ay Talaang Ginto. Ang pagbibigay ng gawad, parangal at pagkilala sa mga natatanging tulang na sulat ay ipinagpatuloy ng Gawad Palangka. Gayon din naman, tumanggap ng pagkilala ang mahusay na makata mula sa timpalak literaryo ng Cultural Center of the Philippines or CCP at sa Talaang Ginto. Ang Talaang Ginto ay pagkilala ng Suryan ng wikang pambansa sa pinakamahusay na tulang na sulat sa isang takdang panahon. Ipinagkaloob ang parangal ng mga sumulat ng mahuhusay na tula kaabay ng pagdiriwang ng araw ni Balagtas na isinasagawa tuwing Abril 2 sa araw ng kapanganakan ng dakilang makatang si Francisco Baltazar. Taon-taon ang nagwawagi ng unang gantimpala sa tula ay tinaguriang Makala ng Taon. Sa taong 1980, nakita ni Lamberto Antonio ang karangalan sa pagiging makata ng taon sa kanyang sinulat na Dugot Dalit sa Pagdarilita. Dalawang tula, nagsimula ang tula sa isang rekwerdo at pag-alala ng makata sa buhay ng kanyang lolo sa bukid. Gloria Villaraza Guzman, nagsaaklat ng epikong Handog ng Kalayaan, na nagkamit ng gantimpalang CCP sa epiko. Nilalaman ng epiko ang pakikipaglaban ng mga katutubo sa pagbabagong dulot ng modernisasyon sa kanilang kapaligiran at puok panahanan. Jesus Manuel Santiago, nagkamit ng ikalawang gantimpala sa timpalak ng tula CCP noong 1976. Ipinahihiwatig ng nilalaman ng tula na ang kariktan ng anyong ito ng panitikan ay wala sa paggamit ng malalim na salita kundi sa ganda ng minsaheng nakapaloob dito. Wala rin sa ikli o haba ang ikirikit ng anumang uri ng panulaan kundi nasa kakayahan nitong magbigay ng inspirasyon o aral sa nakakabasa. Narito ang isang bahagi ng tula na sinulat ni Jesus Manuel Santiago. Isang halimbawa ng tulang pansahayang bigkas na sinulat noong panahon ng Bagong Lipunan. Isang bansa, isang diwa ni Dionisio S. Salazar. Ang nilalaman ng tula ay naglalahad ng isa sa mga tunguhi ng pamahalaan ng panahong iyon, ang pagkakamit ng kaisahan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng isang diwa at isang wika. Narito ang dalawang elihiya. Pagkat ako'y malaya na, isang salin. At sa kamatayan mo, Rizal, Nipat, Villasan, Villafuerte. Ito ba ang bayan ko? Ito ay sinulat ni Ninita P. Papa, isang tulang pandamdaming naglalahad ng isang hinanakit at hinaing tungkol sa mga naganap sa ating bansa. Meron ding bayan muna bago ang sarili ni Consolacion P. Sauco. Tula na gumigising sa damdaming makabayan at humihikayat na iwaksi ang pagiging makasarili. Sa paglipas ng mga taon, sa loob ng maraming dekada, hindi nanghinawa ang ating mga makata sa pagkata ng mga tula. Lalo na ang mga kabataang may malikahing diwa at tunay na nagpupuyos ang damdamin dahil sa kanilang nakikita sa paligid. Ilan sa ating mga makata sa kasalukuyang panahon ang nagkamit ng mga nagawad palangka, kabilang sa mga ito ay sumusunod. Makikita pa rin ang hilig ng mga Pilipino sa pagtula sa mga balagtasang patuloy pa rin ginaganap ngayon sa mga paaralan, pagdiriwang at mga seminar. Paminsan-minsan ay nagtatanghal din ang mga duplo, karagatan, batutian bilang bahagi ng isang pagkulturang pagtatanghal.
Yun lang po at maraming salamat.